Charlene Labao, and I am going to report about Sloven formula. So the introduction is Sloven formula is a statistical formula used to determine the sample size needed from a given population when you want to conduct a survey or research, especially if the population is large. So when conducting research manggon, it is often difficult yun siya nga if mag-survey ka og dako kayo nga population sama sa katong giingon ni Sir Ryan sa atong enhancement review nga di ba ang total population is mauna siya ang katong kuan jud as a whole lagi nga population sa isa ka lugar, and then the sample size is katulang atong kwaon sa within that population. So especially it is very difficult, especially daw if dako kayo ang population. So, we need the Sloven formula. So, Sloven formula is muna siyang statistical nato nga method. So, okay. So, dili ta pwede mo ingon nga tagna-tagnaon lang or ato lang buot-buotan nga mao lang niya nga atong sample size kay naa siya'y process or naa siya'y statistical measurement or formula nga need nato sa atong research. So, to proceed na to is mauni siya ang sample size wherein n is equals n na dako over 1 plus NE squared. Where kaning gamay nga n is nag-symbolize siya sa sample size, and then the n na dako is the total population and the margin of error ang E. So, moingon tag, what is margin of error? So, a margin of error is that represents the amount of error or uncertainty you are willing to accept in your research results. So, mao ni siya ang gamay lang nga percent sa imuhang result nga dili kayo siya sure, or mao ni siya mag-control sa imuhang accuracy. So, natay gi kuan nga mga margin of error like 5%, 10%, o 1%. So, kumingon ta or ang atong gamiton sa atong research is smaller margin of error like mga 1%. So, muna kinagamyan. So, meaning, if magamit ta 1% sa atong margin of error, meaning, ang result daw nato is more accurate. So, doon na jud siya sa kanang sakto ba ang imuhang result. But, you need to consider sa imuhang sample size nga dapat dako-dako jud imuhang sample size. And then, if magamit na po taog larger nga margin of error, like 10%, meaning, less precise ang imuhang result. Meaning, kulang kayo siya sa sakto. Or, but you can use smaller sample. So, gamay na po kaayo ang ato ang sample size. So, munang, atong gamiton nga sample size diri is ang 5%. Kay, in general research, mao magini siya ang ginagamit or mao jud ni siya ang most commonly used nga margin of error. So, ang 5% kay moderate lang siya, di siya gamay, dili pud siya dako. So, to proceed sa atong body is this is how we are going to determine the sample size. So, ang ato ang kuan kay mao ni siya. Diba? Mao ni siya ang formula. So, ang body na to is money. Unsaon siya pag calculate. So, first is 100,000. So, ang kaning 100,000 naa sa libro ang problem ani. Given na dito ang total population, palihog na ako ninyo lantaw. So, mo ni siya ang 100,000 is the total population. So, n nga dako, di ba? Dire siya ibutang. And then, copy ni mong 1 plus total population, and then kaning 0.05, mo ni siya ang margin of error. So, nga namang naka 0.05 ba ni siya? So, sa 5% na to is kailangan na to siya i-express or isulat as decimal point. So, mo ni siya ang decimal point sa 5%. And then, squared. So, next, pinakauna yun natong i-calculate is kani, margin of error. So, 0.05 squared. Ang result is kani, 0.0025. So, wala tayo laing gilabtan, gikopy na gyapon nato, and then, mauna ni siya ang result ani. Next is, copy na gyapon ang total population, and then 1
plus. Nganong na 250 man is mo ni siya nga to ang multiply. 100,000 multiply 0.0025 is equals to 250. Then next is copy lagi po ng total population and then 251 mo kay mo ni siya ang result aning 1 plus 250 is 251. And then the next is we are going to divide 100,000 divided by 251 is equals to 398.41. So, muna siya ang result ani nga gi-divide nimo. And then, ang ato, tungod kay ang ato ang gi-determine man kay ang respondents, meaning mga tao or people. So, dili ta pwede mo gamit og naka-point, na ay point, like kani, 398.41 kay wala may tawo nga point lang siya or half, di ba? So kailangan nato siya i-round off. So mo ni siya ang total, mo ni siya ang desired sample size sa imuhang 100,000 nga total population. And then next is the margin of error. If unsaon nato siya pag determine na to ang margin of error if gusto mo. So, naatay kanang given na nga scenario, no? So, the margin of error here is, the formula is kani siya, square root and minus n nga gamay over n na dako times n nga gamay. So, ang kaning total population, which is n na dako is 100,000, minus sa sample size. Kaya ang atong i-determine diri kay is margin of error. So, ang sample size kay mo ni siya ang 400. So, 100,000 minus 400 is equals 99,600. Next is 100,000 times 400 is equals to 40 million. Next, kuha na to ni siya, divide. 99,600 divided by 40 million is 0.00249. Muna siya ang result. And then, square root din nato sila. What is the square root of kani? So, muna siya ang result. Or, 4.99% or ma-round up pa ni nato siya. So, muna mahimo siyang 5%. So, I think, maulang to siya ang pinaka highlights sa akong report. And thank you very much.